para sa akin mga kabayan, bench sexing, mas maganda gawin 2-week-old. Sabi dito ni Sir John Michael Torres, babae parehas. Okay, babae daw po parehas. Sabi dito ni Sir Jesly Hipolito, Sir Paris yan, yung nasa una babae, yung sa pangalawa lalaki. Yes, ni Sir Jos Elangos, Muscoby po, at pareho babae, 100%. Sabi naman ni Sir Jericho Reggiano, babae all. Medyo lumaki lang siya dito sa... Ay mga kabayan, maganda po sa inyong lahat mga kabayan sa video natin ngayon. Bali, ang gagawin natin mga kabayan, sasagot tayo ng isang tanong ulit dito sa group ng Muscovy Duck Racer at iba pa, Pangasinan at sa buong Pinas. Nakasali ako dito matagal na mga kabayan, tapos kailan lang ako na-curious sa mga katanungan na minsan kailangan kong gawin ng video at kailangan kong sagutin din base sa opinion ko. At syempre, giving respect dun sa mga may ibang opinion. Ang tanong mga kabayan natin ngayong araw ay manggagaling kay Sir Kent Almote. Sabi niya dito mga kabayan, syempre pagkatapos niyan, titingnan ko yung mga comment din ng iba mga kapwa natin nagbibibi kung ano po yung sagot nila sa tanong na ito. Meron po tayong 15 answer dito sa ibaba. Ito ang tanong ni Sir Kent Almote mga kabayan. Dito ni Sir Kent Almote, hi mga idol, pa-help naman po. Kung Muscovy Duck po ito at gender po, salamat. Pwede ba i-bench sexing kahit malaki na? Salamat mga idol. Sabi niyo mga kabayan, una nang tanong dito kung ito daw po ba ay Muscovy Duck. Kayo mga kabayan, kung tatanungin ko kayo, ano yung magiging sagot niyo dito? Muscovy Duck po ito mga kabayan. Kasi unang-una yung Peking Duck ay pure white. Ang Mallard Duck may gantong kulay din halos ng ano, itik o yung Mallard Duck. Pero yung mga itik kasi, ang katawan nila ay pahaba lang halos. At itong mga Muscovy natin ay malalaki. Tapos kung crossbreed naman ng lalaking Muscovy at babaeng Peking Duck, hindi rin masasabing ganito ang kalalabas ng crossbreed. Kasi yung naranasan ko sa crossbreed at mga nakita ko nagtry ng crossbreed, kamukha siya halos ng Peking Duck. Malaki siya pero yung mukha niya halos malapit sa Peking Duck at hindi nalalapit sa Muscovy Duck. Kaya ito mga kabayan ay Muscovy Duck. Tapos isa pang tinatanong ni Sir dito, basahin natin yung mga sagot nyo. Ay gender mga kabayan, pinapa-gender niya. Kasi si Sir ay hindi niya na bench sexing yung kanyang stock. Kaya ngayon medyo kailangan niya ng tulong para malaman kung babae lalaki ba to o pares babae o pares lalaki. Tingnan natin yung mga sagot yung mga kabayan. Tingnan natin sa comment section kung ano yung mga sagot ng mga kapwa natin nagbibibi. Sabi dito, unang sumagot dito mga kabayan 8 hours ago, si Sir Saibin Pasilan. Sabi niya, Muscovy yan sir. Yes po, tulad nga po ng sabi ko kanina guys, ito ay Muscovy. May iba ka pa bang picture nila? Itong sarap na malaki, maaring lalaki. Ang mga kabayan. Sabi niya dito, ito ng sarap na malaki, maaring lalaki. Kasi mga kabayan, yan yung isa sa karakteristik ng isang bibi. Pero sana guys, unang tanong natin kay Sir kung magkapatid po ba sila. Kasi kung magkapatid, malaking tsansa na una yung malaki ay lalaki. Itong nasarapan mga kabayan ay lalaki, malaki nga. Pero mamaya, magiging klaro ang lahat kung bakit. Di ba siyan yung malaking itsura ng nasa picture para sabihin lalaki siya at itong nasa likuran ay maliit, siya ay babae. Okay? Continuous lang po tayo dun sa sagot. Kasi nga guys, yung problema pa daan, natakpan kasi yung isang nasa likod, kaya ang hirap i-gender, lalo na sa pakpak. Sabi ni Sir Kent Almote, ito yung unang sagot guys, sabi dito, Muscovy yan sir, maiba ka pa bang picture nila? Itong sa harap na malaki, maaring lalaki. Kasi nga guys, natakpan, ang hirap. Ako din, kung sakaling hindi natakpan yung isa, mas mabilisan ang i-gender kasi nga yung pakpak. Isa na yung sa basihan. Yung pinakapakpak guys, sa picture siguro ako magbabase ako sa pakpak, hindi sa laki. Papaliwanag ko na rin mamaya kung bakit po magbabase tayo sa pakpak. At mamaya po explain ko yung sagot ko kung bakit pag sa picture magbabase ako sa pakpak. At hindi masyado sa laki kasi, alam nyo na guys, mamaya sasagutin natin yan. Sabi po dito ni Sir Kent, wala po kasi siyang bulutong, hindi katulad po ng ibang Muscovy Duck. Salamat po sa pagsagot. Yan guys, sinasabi niya kasi wala pa raw carankles. Tinatawag po din na carankles. Yung nasa mukha po nila yung parang mga balat o maskara. Ang ganun po mga kabayan ay nagiging visible po yun o nagsisimula pong mag-develop pag sila po ay nasa 5-month-old. Malapit na sa kanilang breeder age. Sisimula na po sila magkaroon, bumukol at lumaki yung mga carankles nila sa mukha. At kumakapal po yun mga kabayan pag sila po ay nagkakaedad. Sa mga lalaki naman, napansin ko na mas mapula ang carankles ng mga barako at mas malaki ang kanilang carankles pag sila po ay masipag mga sawa. Active breeder.
Ito yung sagot naman dito ni Sir Simon sa tanong ni Sir Kent na wala pa raw bulutong. Bata pa kasi yan, sir. Mag-umpisa ang bulutong sa mukha niyan pag edad 4 months pataas na yan. Okay, sabi naman dito ni Sir Kent Almote, nag-bench sexing po ako sa dalawa parang babae parehas kasi hindi lumabas ang manoy nila. Wala doon lumabas guys, pero yung sa harap parang lalaki. Pero sa bench sexing walang lumabas. Sa totoo lang mga kabayan, sobrang hirap na kasi i-bench sexing yung ganyang kalaki. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung pet nila malakas na yung pinaka-muscle control nila dyan na mahirap nang ibuka doon sa pinaka-parte na loob na. Diba alam natin guys, pag nagbe-bench sexing tayo, talagang sinasagad yan eh. Talagang kailangan medyo pahirapan, tsaka medyo kailangan makaabot ka doon sa point na malalim para makita yung kasarian ng lalaki. Pag lalaki guys, mabilis lang naman kasi yan. Pag nag-bench sexing ka ng 2-week-old, 1 week, pag nag-bench sexing ka ng 1-week-old, 2-week-old o 1-month-old, sa 1-month-old nahirapan ako kasi masyado nang mahirap, malalakas na masyado yung kanilang puwet at yung kanilang katawan. Sa D-old mga kabid, sobrang hirap din kasi parang maipit sila. Week-old medyo mahirap din, pero pag 2-week-old medyo mas easy na. Ayun nga mga kabid, sabi dito, ni Sir nag-bench sexing na raw siya kaso walang lumabas, parehas. Sabi ni Sir Simon Pasilan, kung magkapatid sila, check mo size nila, yung paa daw, yung ulo, balahibo, kadalasan mas mabilis lumaki ang lalaki pero mas mabilis humaba ang pakpak ng babae. Totoo mga kabayan, ako naman sa gantong edad, ang basihan ko lagi pakpak tsaka yung laki ng katawan tsaka yung tangkad. Yung sagot ni Sir Simon Pasilan, napakaliwanag, napakaklaro kung ano yung kailangan yung makita sa isang babae at lalaki na bibi pag gusto nyo silang i-gender sa gantong edad. Sabi dito ni Sir Kent Amote, yung maliit po may pabalahibo sa pakpak parang lalaki nga pero sa ulo parang babae. Ayun nga mga kabayan, sinabi din dito ni Sir Kent yung nagtatanong na yung maliit na nasa likod ay maikli pang pakpak. Tapos sabi dito ni Sir John Michael Torres, babae parehas. Okay, babae daw po parehas. Sabi dito ni Sir Jesly Hipolito, Sir Pares yan. Yung nasa una babae, yung sa pangalawa lalaki. Kabayan sabi ni Sir daw, Pares. Yung nasa una daw babae, yung sa pangalawa daw na natakpan ay lalaki. Mamaya mga kabayan, sasagot din ako ng opinion ko dito sa pinak-picture kung ano yung kasarian ng dalawang nasa picture. Sabi naman ni Sir Kent Almote, nag-try na po kayo bench sexing kahit malaki na po. Sabi ni Sir Simon Pasilan, mahirap i-bench sexing pag malaki na. Oo, ako din guys. Ako din mga kabayan, idea ko rin mahirap i-bench sexing yung gantong edad, mga 3-month-old or baka mag-4 month na ito mga kabayan. Tapos sabi ni Sir Kent Almote, ganun po. Ayun guys, mahirap talaga i-gender kasi sabi ko nga, malalakas na sila tapos mahirap nang ibuka yung kanilang puwet para sa kanilang gender kasi malalakas na yung control nila doon. Talagang sobrang challenge na i-gender. Ako hindi ko na siguro magagawang i-gender yung ganyang kalaki. Sobrang hirap. Ayoko nang ma-challenge kaya doon na lang ako sa physical appearance nila. Doon ko na lang ibabase yung kasarian nila, sa itsura nila, sa physical appearance nila. Tapos sabi ni Sir Kent Almote, ganun po ba? Di pala siya effective pag malaki na. Sa ganso po kasi, nakita ko pwede kaya trinay ko, ganun pala yun sa Muscovy. Sabi ni Sir G.R. Walid Dika, hindi. Sabi ni Sir Arnold Brits kayo, dangangaw. Barako yung dalawa. Barako daw po yung dalawa. Sabi ni Sir Labot Sir, yung tindig, barako ang dalawa. Dalawa din daw po. Pares pa ng unang sagot. Sabi naman ni Sir Dennis Camero, pag makending po, maglakad, babae po yan. Pero pag susuray-suray, ang lakad, lalaki po yan. Galing inuman. Lasing na naman daw. Tomboy at bakla po yan. Sabi naman ni Sir Jerry Ladimora, may palatandaan po yan kapag kapatid yan. Ayun nga mga kabait, pag magkapatid as in, sobrang mas mabilis i-gender kung magkapatid. Pero pag hindi, baka kasi mamaya, yung isa mas maliit at mas maikli yung pakpak, kasi mas bata siya. Yung isa develop na yung pakpak kasi mas matanda na siya. Mas matanda na siya mga kabayan. Sa kanila dyan, ibig sabihin babae kasi breeder po ako. Alam ko ang kasarian at kapag maliit pa po, ang pakpak ng isa dyan, lalaki po. Sabi naman ni Sir Wison Roque, babae parehas. Sabi naman po ni Sir Jos Elangos, Muscovy po at pareho babae 100%. Sabi naman ni Sir Jericho Reggiano, babae all. Babae daw po lahat. Tapos sabi naman ni Sir Jeffrey
Michael Atienza, pares na lalaki. Tingnan natin yung picture mga kabayan, magko-comment rin tayo, magbibigay na rin ako ng aking sagot kung ano po yung aking nakikita dito mga ka-behind. Unang-una mga ka-behind, itong nasa unahan, malaki siya at sabi nga po ng iba lalaki. Pero para sa akin mga kabayan, babae ito. Medyo lumaki lang siya dito sa pagkakakuha kasi siya yung nasa unahan kaya mas malaki siya tingnan. Tapos itong nasa likuran, lalaki. Itong nasa unahan, babae kahit malaki siya. Kasi kung mapapansin natin itong nasa unahan, dahil kung yan po ay magkapatid yung dalawang ito po ay naging babae. Itong nasa unahan kahit mukha siyang malaki sa picture kasi yung pakpak niya po develop na. Yung nasa likuran mga kabayan, nasabi kong lalaki kahit maliit siya kasi nga po naka-apekto dyan yung pagkaka-picture tsaka yung kanyang position na nasa likod siya at medyo malayo siya dun sa isang nasa unahan. Medyo may distancing ng konti kaya lumiit siyang tingnan. Mapapansin nyo mga kabayan, ito sa may guys, mapapansin nyo yan sa itong nasa unahan, yung sa ibaba ng baba niya. Tingnan nyo yung pakpak nito nasa likuran, biglang nag-slide. Parang biglang tumakip yung kanyang pakpak sa kanyang likod. Habang itong nasa isa guys, malapit na sumampa sa buntot. Kaya isa lang masasabi natin ko dito guys, ito lalaki to. Kasi biglang slide hindi man natin makita yung buong pakpak niya. Naiisip ko na, tsaka sa pagkakasabi ni sir na mas maikli yung pakpak nitong nasa likod, barako po ito. Kasi kalimitan na ganun po sa mga bibi natin na alaga at sa magkakapatid po dyan, kung may 10 po kayong alaga, yung 3 po dyan ay walis tingting ang pakpak, habang yung iba po ay develop na at lumabas na yung pinakapakpak nila. Ibig sabihin yung 3 po na walis tingting ang kanyang pakpak ay barako po yun. Tapos yung mga fully developed na po yung mga pakpak, mga babae po yun. Mga kabayan, nakita ko lang kasi doon, napansin ko lang din sa ibaba ng tuka, biglang baba yung kanyang pakpak din. Kaya sabi ko ito barako to. Tapos yung karangkals mga kabayan, sinasabi wala pang asila. Kasi doon na yun, pag malapit na sila maging breeder, mga 4 month, 5 month, doon na yan, medyo magkakaroon na ng karinkles yan sa ilong, sa pinaka mga mata nila, sa gilid ng mata nila, magsisimula na maglakihan yan. Tsaka pag barako nga, pag masipag mga sawa, mas mapula ang ankles, mas mapula po ang karangkles ng barako at mas malaki po ang karangkles. Ayun mga kabayan, ayun yung kasagutan ko sa tanong natin ngayong araw. At ayun po, para sa akin pares to. At kung plano nyo po magganto, yung babae at lalaki na anak ng bibi nyo, plano nyo po silang gawing future breeder, good luck po sa inbreeding. Good luck po sa inbreeding, good luck po sa magiging itlog nila. Sana makarami po kayo. Sana po makarami din ang fertilized egg ng inbreeding na mga stock nyo. At sana po marami po ang mapisa at sana po isa mga mapipisa, marami po ang mabuhay at manatiling malakas ang kanilang katawan. Kasi minsan ayun po yung mga dahilan kung bakit naapektuhan yung 4 na yon dahil po galing sila sa inbreeding. Ayun nga mga kabayan, yung sagot ko dito, babae ito nasa unahan, lalaki yung nasa likuran kahit na malaki ito nasa unahan. Salamat sa panood yung mga kabihay, sa mga bago pa lang sa pag-bench sexing. Mahalaga po ang bench sexing. Unang-una sa atin na nagbebenta, pangalawa sa mga buyer natin. Kasi kunwari nagbebenta nga po kayo ng mas bata, mas maibibigay nyo yung pangangailangan ng inyong customer. Kunwari may nagbili sa inyo ng pares para sa inbreeding o tryo para sa inbreeding, at least may maibibigay po kayo na tama yung gender, kaso nga lang inbreeding po. May 2 video na rin ata akong ginawa patungkol sa bench sexing, paano ginagawa. At ayun, kung kailan the best gawin para sa akin mga kabayan, bench sexing mas maganda gawin 2-week-old kasi hindi sila ganun kaliit, hindi rin sila ganun kalaki. Hindi ganun kahirap, lalo na pag mag-isa ka lang magbe-bench sexing, kasi ako mas ginagawa ko yung bench sexing ng mag-isa. Kasi okay naman, patulong ako mag-bench sexing pag mag-video ako. At may video po ako sa channel ko mga kabayan, pwede nyo i-search paano mag-alam ng kasarian ng bibi o bench sexing. Gender, paano mag-gender ng Muscovy duck. Ayun yata yung title mga kabayan. Salamat sa panood yung mga kabayan. At ayun nga po sa mga ganito, pwede nyo silang i-gender base sa kanilang laki at tangkad. Kasi mga barako matatangkad yan at malalaki. Yung mga binti niyan mahaba din. Kaso nga lang yung develop ng pakpak niyan ay late, mas late yan. Mas late ng konti. Mas huli ang tubo ng pakpak kaysa sa mga babae. Yung mga babae naman pag magkakapatid, ayan tulad nito, kung magkapatid nga po ito, itong isa na sa unahan ay develop na yung kanyang pakpak, malapit ng sumampa yung dulo ng pakpak niya sa pinakabuntot niya. Ay mga kapatid, salamat sa panood niyo. Sana po nakatulong yung picture na to, yung video na to para sa inyo mga kabayan ko, paano mag-alam ng kasarian
pag ganito na po kalaki ang inyong mga alaga at nakalimutan nyo po o hindi nyo po na bench sexing na mas maaga, ganun lang po. Malalaki po ang mga barako huli tumubo ang pakpak at mahaba ang paa. Pag babae naman po, mabilis tumubo yung pakpak pero mas maliliit po sila. Salamat sa pala mga kabiyahin. Don't forget to like this video kung nagustuhan nyo, kung may natutunan po kayo, kung ano po sa inyo po ba, ano yung opinion nyo sa picture na ito? Ano po opinion sa picture na to? Pares po bang lalaki? Pares pong babae? O babae-lalaki? Alin po dyan yung babae? Tsaka alin po dyan yung lalaki? At mga kabayan, huwag nyo nakalimutan mag-subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Para sa mga katanungan nyo mga kabayan, pwede nyo akong i-follow sa Facebook page ko, Behind PH Inline. Para naman po sa mga inquire tungkol sa heritage chicken, sa mga manok po na heritage, yung mga layer, mga two type chicken natin, yung layer and yung egg and meat type. Pwede nyo pong i-follow yung Docs Farm. Meron din silang Peking Duck, Muscovy, at heritage chicken mga kabayan, at saka iba pang livestock. Para sa inyo mga katanungan, pwede nyo po silang i-follow, i-like yung kanilang page, at i-message mga kabayan. Para naman po sa mga mahilig sa kalapati na nandito sa channel ko, pwede nyo pong i-follow si Maximum Loop sa kanyang YouTube channel. Meron na rin po siyang YouTube channel para sa usapang kalapati. At nasa YouTube na rin siya mga kabayan. Pwede nyo i-search yung Maximum Loop para sa usapang kalapati guys, and kalapati update. Salamat sa pag mga kabayan. Hanggang dito na yung video natin ngayong araw. Salamat sa oras nyo. See you po sa susunod na video. Bye bye.